po natin ang Panginoon. Napakainit po kasi ngayon eh. Makakaupo na po ang bawat isa. So ngayon po ay napakainit dahil nga unahin ko yung pagtagulan. So umpisahan ko ang message sa isang ilustrasyon. Meron daw isang ama na napakabuting ama. So siya ay nagtatrabaho, nagsisikap para sa kanyang pamilya dahil lumaki siya na pinabayaan sila ng kanilang magulang, hindi siya lumaki sila sa hirap, kaya dahil lumaki sa hirap, talagang pinursige niya na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Itong ama na to ay talagang pinasok ang lahat. Ang oras niya talagang binibigay niya sa trabaho, sa pamilya at sa mga bagay na magbibigay ng maayos na kalagayan sa kanyang pamilya. Meron din isang asawa na dahil yung kanyang asawang lalaki ay masipag, talagang mahal na mahal sila, inaalagaan sila, nagpapasako. At yung mga anak na-appreciate nila, yung tatay nila na talagang nagsisikap para sa kanila, yung nanay nila talagang ginagabayan sila bilang isang nanay sa moralidad. So lumaki silang matalino, nakapag-aral, nakapagtapos sa isang napakagandang eskwelahan. At one time, itong family na to ay sumakay sa eroplano at mamamasyal sila dahil tagumpay ang kanilang pagiging nanay, tatay at anak dito sa pamantayan ng mundong ito. Sa ganung kalagayan nila, may isang ama na masipag, talagang dedicated sa family, talagang family ang halos priority at sinasamba niya. Ang nanay naman talagang nagpapasakop sa anak. Sa asawa, ang mga anak ay matalino, nakapagtapos sa magagandang eskwelahan, tagumpay sila. At habang nakasakay sila sa eroplano, sumabog ang eroplano, namatay sila lahat. Saan kaya sila pupunta kung sila ay namatay noong oras na iyon? Saan ang tungo ng pamilya na ito? Sa tingin ninyo? Sa kwento, ang napuntahan nila ay yung dagat-dagatang apoy ng impyerno. Andun yung anak. Galit na galit sa nanay. Sabi niya, magaling ka sana ang nanay eh. Kaso, may hindi ka tinuro sa amin. Tinuruan mo kami maging mabuting anak, sumunod sa iyo. Tinuruan mo kami na mag-aral mabuti. Talagang binigay mo, pero may kulang. Kaya tayo andito ngayon, kasalanan mo yan nanay. Sa impyerno, walang pagsisisi ang tao dahil ang pagsisisi ay gawa ng Diyos. Yung nanay naman, bakit ako sinisisi nyo? Ginawa ko lang naman yung trabaho ko bilang nanay. Ginabayan ko kayo sa mundong ito. Sisihin nyo yung tatay nyo. Puro trabaho siya. Wala siyang ginawa. Kundi, unahin ng trabaho, sabi naman ng tatay, bakit ako ang sisisihin ninyo? Ginagawa ko lang naman iyan para magkaroon kayo ng magandang buhay, para hindi nyo maranasan yung naranasan kong hirap, panlalaik. Sisihin nyo yung lolo nyo. Kasi hindi niya kami sinikap na ganito. Sabi naman nung lolo na nasa impyerno, sisihin nyo yung kalululuhan nyo. Nakakatawa yung kwento pero nakakalungkot. In reality, maraming tao na priority ang pamilya, actually hindi yung masama. Dapat, pero hindi rin dapat iwan ang Diyos. Hindi dapat unahin ang Diyos, ay hindi dapat unahin ang pamilya over sa Diyos. Yan yung kwento na ating pag-aaralan ngayon. Ganyan ang kwento ng pinakapulong pari ng Israel noon. Isang piniling tao para maging high priest ng Israel. Alam niyo, nung inaaral ko to, nag-iisip ako, ligtas kaya si Eli? Napunta kaya siya sa langit? Makibukas ko kayo sa akin sa unang Samuel, chapter 2. So ito ay bubuin natin yung kwento, paano nag-progress yung ginawa ni Eli hanggang sa kanyang salinlahi. 1 Samuel, chapter 2. So 12 to 17, 22 to 25, 27 to 36, tapos tatalon tayo sa chapter 3, 11 to 14.
So, nakikita niyo naman sa inyong Bible, pakibalik ka sa una na. Ayan, yan ang una. So, sundan nyo sa inyong Biblia, unang Samuel chapter 2, verse 12 to 17. Hindi lang po ito para sa tatay, sa mga lalaki ito na magiging tatay, sa mga nanay ito na merong asawa, sa mga anak ito na merong tatay bilang paalala. Kasi ho, ang pamilya ay isang buo. Apektado lahat. Parang yung kasabihan, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Ganun ho ang family. So nawa, tumalim sa puso at isip natin ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa verse 12, ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapari. Tuwing may maghahandog, pinapapunta nila ang kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa lang ang karne. May dala silang malaking tinudor na may 3 ngipin at tinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayo. Lahat ng matusok o sumama sa tinidor ay tinuturing na nilang para sa pari. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa Shiloh ang mga Israelita. Hindi lamang iyon, bago pa may handog ang taba ng karne, nilalapitan na ng mga katulong ang mga naghahandog at sinasabi, ilaw na karne ang ibibigay ninyo sa pari. Hindi niya kukunin kapag luto na ang ibibigay ninyo. Hilaw ang gusto niya upang maihaw niya ito. Kapag sinabi naman na naghahandog, nahintayin munang ialay ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila. Ganito ang kanilang sinasabi, hindi maaari, bigyan na ninyo kami, kung hindi, aagawin namin yan sa inyo. Malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito'y paglapastangan sa handog para kay Yahweh. Tuloy po natin sa chapter 22 to 25. Matanda na noon si Eli. Umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng lingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Kaya pinangaralan niya ang mga ito. Mga anak, nabalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa iyon? Tigilan na ninyo iyan. Napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. So, concerned siya sa image niya. Kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mga magitan kung kay Yahweh siya nagkasala? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. Hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. 27, minsan, si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang pinapasabi ni Yahweh, nag-uusap ako sa ninuno mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng Paraon ang hari ng Ehipto. Sa mga lipi ng Israel ay siya ang pinili kong maging pari. Siya ang mga siwa sa altar, magsusunog ng insenso, magsusuot ng linong epod, at maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel at lahat ng handog sa akin ng mga Israelita ay binibigay ko sa kanyang sambahayan. Sa 29, bakit ninyo pinagnanasaang maangkin ng mga alay at handog sa akin? Mas ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinababayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Sa 30, ipinapangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon. Ngunit hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan sa iyong sambahayan at sa iyong angkan, paikling ko ang inyong buhay at maga kayong mga matay. Maghihirap kayo at hindi nyo matitikman ang kasaganaang ibibigay ko sa Israel. Paikling ko ang inyong buhay,
hindi ko kayo aalisin lahat sa paglilingkod sa altar, ngunit ang ititira ko ay daranas ng katakot-takot na paghihirap ng kalooban. Mamamatay sa tabak ang iyong buong pamilya. Bilang katunayan nito'y, sabay na mamamatay ang mga anak mong sila Hopni at Pinehas. Ngunit matitira sa iyong sambahayan ay mamamalimos sa kanya. Sa 36, magmamakaawa siyang gawing katulong ng pari para lamang mabuhay. Sa chapter 3, tignan natin yung pagpuprogress ng scripture. Chapter 3, verse 11, sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal ay may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng mga kabalita nito ay mabibigla. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayanan ni Eli. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon ko, paparusahan ang kanyang sambahayan, sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak. Hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Sa 14, dahil dito, sinusumpa kong hindi mapapawi ang anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambahayan ni Eli. Ito po ang salita ng Diyos. Magkabila ay talim, humihiwa sa kaloob-looban ng ating Espiritu. Sinulat iyan para maging aral sa mga susunod na henerasyon. Ito ay totoo at tunay na kwento. Meron tayong mapupulot, meron tayong matututunan. Nawa ang ating mapupulot, matututunan, maging gabay natin bilang isang tatay, bilang isang nanay, bilang isang anak. So ang scripture ho ay sinulat para sa ikatuntuton natin. Hindi ho yan parang horoscope na pampaganda lang. Pag ayaw mo, pwede mong tanggihan. Ang scripture ay buhay, totoo at makapangyarihan. Dito, binibigyan tayo ng babala ng Diyos sa pamamagitan ng example ng pagiging ama ni Eli. Ang message natin, a warning from God from Eli fatherhood. So si Eli ay may dalawang anak na lalaki, si Hopni and Pinehas. Dahil sila ay ang galing sa angkan ni Aaron, sila ang magiging mga pari sa Israel. May pari pa ho noon dahil kasi hindi pa dumarating si Christ. Sila yung shadow. So dahil galing sila kay Aaron, ang angkan ni Aaron ang natalaga para maging mga pari. So may dalawang anak si Eli na pinaka-high priest noon, punong pari, at mga pari din ang mga ito. Pero ang kalokohan ng dalawa ay habang naghahandog, dapat tapusin muna nila yung handog, pero ang ginagawa nila habang naghahandog, tinutusok na nila yung karne at kinakain nila. At ang kalokohan pa ng dalawa ay, pag may naghahandog, ayaw nilang tapusin, kukunin na kaagad nila, gusto nila, binarbecue. At ito ay isang malaking paglapastangan sa Diyos. At nalaman ito ni Eli, sinaway niya yung mga anak niya, pero hindi sila pinakinggan. Dahil sa madaling salita, pinatigas na ng Diyos ang puso nila. Kasi sabi doon ay nais na silang parusahan ni Yahweh. At alam natin na nagkaroon ng isang propeta na kinausap si Eli tungkol sa kasalanan ng anak at ang sumbat ng Diyos, mas ginagalang mo pa yata sa akin ang iyong mga anak. Dahil dito, ibabagsak ng Diyos ang sumpa sa kanya, Eli, sa mga anak niya, sa pamilya niya, at kahit doon sa kaapu-apuhan niya, ang naging pangalan ng anak ni Eli, ang apo ni Eli ay Ikabod. Ikabod, ibig sabihin, ang kaluwalhatian ng Diyos ay umalis na sa Israel. Alam niyo, natalo ang Israel dito sa kalaban nila mga Palestine. Dahil nga po, niloob ng Diyos, mamatay ang dalawang anak ni Eli, si Hopni at si Pinehas. Ito ang kwento niya, nung lumaban yung dalawang anak, namatay. Nung nagsimula yung curse, nung nalaman ni Eli, siya ay nag-collapse dahil sa sobrang tabago.
Ngayon, napaanak yung asawa niya, yung asawa ng anak niya, ang pangalan ng anak ay Ikabod. Pero hindi lang doon natapos ang parusa ng Diyos sa kanila. Sa next generation, yung kanyang anak, na namatay lahat, yung lahi nila, namatay lahat sa espada, yung mga susunod pa ay natanggal sa pagkapari. Mamaya makikita natin. Pero ito ay maganda dahil aral ito para sa atin. Sa kay Eli, hindi ito maganda dahil yun ay talagang kabiguan bilang isang ama. Pero sa atin, magandang mensahe ito bilang paalaala. Sabi nga, ang paalala ay gamot sa mga taong nakakalimot. Hindi ako tumatayo rito para utuin ang mga ama, kundi ang pinakamaganda ay magpaalala at magbigay ng encouragement. Oho, halimbawa, bibiyahe tayo sa isang malayong lugar. Halimbawa, Baguio. Ang maganda naman isipin yung pupuntahan, pero dapat habang nasa daan, maganda rin may warning. Halimbawa, may warning, pollen debris. So yun ang ginagawa ko bilang pastor na ipaalala at magbigay babala sa mga ama dahil lahat tayo prone sa kamalian at pagkakasala. Lahat tayo. Hindi tayo perfect dahil sa sin na nasa atin. Kaya nga may reminder. At hindi lang reminder, meron din encouragement. So dito makikita natin yung warning at encouragement ng Diyos sa mga fathers. Tatlo lang mo yung puntos. Una, ang makikita natin doon, unahin ng Diyos na higit sa iyong pamilya. Dahil inuuna ng Diyos ang mga inuuna siya ng higit sa pamilya. Inuuna ng Diyos ang ama na inuuna siya ng higit sa kanyang pamilya. Hindi ibig sabihin inuuna mo ang Diyos, iniwanan mo ang pamilya mo. Ayun o, mga kanyon, yung mga almawa, yung maling katuruan dati ng mga Pariseo na yung anak, hindi naman bibigay sa ama dahil nagbigay na sa simbahan, mali yun. Sa ama naman, mali naman, napapabayaan mo yung pamilya mo at unahin mo ang Diyos. Pero mali rin, na unahin mo ang pamilya mo, papabayaan mo ang Diyos, naging uunahin ng Diyos. Pag inuna mo ang Diyos, uunahin ka niya. Pangalawa, siguraduhin, disiplinahin at turuan ang mga anak. Reminder ko yan, paalala. Pangatlo ay ituro sila kay Jesus at ituro sa kanila si Jesus. Diba, Old Testament, si Jesus ang bida, dapat lang po hanggang ngayon siya pa rin ang bida. Tignan natin yung unang puntos. Unahin ng Diyos na higit sa iyong pamilya. Sa unang Samuel 2:27-29, nung gamitin ng Diyos yung isang propeta para i-rebuke si Eli, ito ang sabi ng Diyos. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh. Nangusap ako sa ninuno mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng Paraon, ang hari ng Egypto, sa mga alipin ni Israel ay siya ang pinili kong maging pari. Sa lahi nila Eli, ang pinili at binigyan ng pribilehiyo para maglingkod sa Diyos. Kaso dahil nga doon, sinumbatan siya ng Diyos. Dahil sa kanyang hindi pagdisiplina sa mga anak. Sa 29, bakit ninyo pinagnanasaang mangkin ang mga alay at handog sa akin? Sabi ni Yahweh, mas ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinababayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Ang una natin matutunan dito, ang unang pagkakamali ni Eli ay na tinuturo ng passage bilang ama ay hindi niya inuna ang Diyos sa kanyang buhay. Yes, pari siya. Nagsaserve siya kay Lord. Pari siya. Sila yung nag-aasikaso ng mga insenso, nag-aasikaso ng lahat, pero hindi niya inuna ang Diyos na igala. Kaya nga po, nakita natin, di ba, sinaway niya. Pero nung sinaway niya, hanggang dun lang. Hindi niya tinanggal sa pagkapari. Hindi niya pinarusahan. Hindi niya dinisiplina. Kaya sabi ng Diyos, mas inuun, mas ginagalang mo pa yata sa akin ang iyong mga anak. So may idea si Eli sa mga ginagawa ng kanyang anak. May time nga na sinaway niya sa verse 20-25. Pero sa hinayaan niyang lapastanganin ng kanyang mga anak, hindi man lamang niya pinahinto, sinaway niya lang. So anong nangyari?
inonor niya ang kanyang mga anak ng higit sa Diyos. Magtampo yung anak ko. Baka ma-offend yung mga anak ko. Di ba? Hindi niya disiplina, hindi niya tinanggal, hindi niya kinastigo. Pinanatili niya pa yung mga anak niya sa pagiging pari na naging dahilan para magpatuloy sa mga walang galang na ginagawa nila sa Diyos. Sa kwento na yan, nakakalungkot. Pero sa atin, ito ay encouragement dahil binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos na tignan yung pagkakamali ng isang pari sa Biblia para maituwid natin ang ating pagkakamali. Kaya sabi ng Roma 15:4 ng mga anak, wala. Sa Roma chapter 15 verse 4, sabi diyan, anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin. Ang purpose ng kwento ni Eli sa mga tatay ngayon, para matuto tayo. Yan ang Bible, para matuto tayo, makilala natin ang Diyos. At para turuan tayo ng morality bilang isang tunay na ama. Dito, binibigyan tayo ng pag-asa. Kinukwento sa atin ng Diyos kung paano si Eli mas pinarangalan ng kanyang anak kaysa sa Diyos. Dahil doon, bumagsak ang puot ng Diyos sa kanila. Anong tinuturo sa atin nito? Honor God above your family. Because for those who honor God, God will honor them. Pag pinarangalan mo ang Diyos na una sa iyong pamilya, paparangalan ng Diyos ikaw at iyong pamilya. Pero pag inunsulto mo ang Diyos, inuna mo yung pamilya, kaysa sa Kanya, iinsultuhin ka rin ng Diyos. Di ba? Yun ang nangyari kay Eric. Napakabigat. Pero ang puso ni Eric, magtitignan mo, mahal niya yung mga anak niya. Concerned siya. Naglilingkod din siya kay Lord. Concerned din siya kay Lord. Pero ang problem, mas inonor niya ang tao kaysa sa Diyos. So, paalala ko sa akin to bilang pastor. Na baka dumating ang panahon, mas i-honor ko ang tao kaysa sa Diyos. Reminder, kaya kapag gumagawa ng message, ako ang unang tinatamaan, ako ang unang masasaktan. Baka dumating ang panahon, mas i-honor ko yung mga anak ko kaysa sa Diyos. Pero, maganda yung message na ito, tinuturuan na ako ngayon pala. To honor God above our children, hindi naman ibig sabihin na hindi na natin sila mamahalin, hindi natin sila arugain. Ang gusto lang natin, magkaroon sila ng puso at interest sa Diyos. Gusto natin na talagang magkaroon sila ng takot sa Diyos. Kami may family worship. So ang ginagawa namin, nagbabasa kami ng isang old, isang new, tapos confession. So, may time na hindi nagagawa, humingi ako ng tawad kay Lord, pero sinisikap namin as family na lahat kami ay nababasa yung Bible. Dahil gusto ko sila na magkaroon ng takot sa Diyos na higit sa takot sa tatay nila. Gusto ko i-honor nila ang Diyos na higit ng all honor sa aming family. Diba? When you honor God above all things, your will home be the target of God's blessing. Hindi lang financial, higit sa lahat, spiritual, physical. Diba? Namatay ng maaga yung angkan ni Eli. Pansinin niyo yung pamilya na walang honor sa Diyos. Umagang yung mga anak nawawala sa landas. Yung mga magulang umagang namamatay. Diba? Pero dito makikita natin, ito yung mga taong ino-honor ng Diyos, i-honor sila ng Diyos at ang kanilang pamilya. Not just physically, financially, ang pinakamaganda sa lahat, spiritually. Yung mabigat man ang problema, matatagang pamilya, nagkakaisa. So yun ang nakita natin, kailangan natin igalang ang Diyos, nakikita sa ating pamilya. Patayin din natin yung kasalanan sa ating pamilya, hindi lang hinayaan ni Eli na magkasala ang kanyang mga anak. Nakiayon pa siya, kaya nga sabi ng Diyos sa kanya sa verse 29, bakit ninyo pinagnanasaang makinang mga ahanay na handog sa akin? Sabi ni Yahweh, bakit ninyo? Ibig sabihin, kasama siya.
Bakit niyo pinagdalasang mangkin ng mga alay at handog sa akin? Alam niyo ba ang kinamatay ni Eli? Bumagsak siya dahil sa kanyang katabaan. Buti na lang, 60 kilos na. Dati 60 kilos. So namatay si Eli dahil sa kanyang katabaan dahil nakikinabang din siya doon sa mga alay na karne. Kaya nga siya tumaba panay ang kanyang panay. Anong tawag doon? Yung inihaw, panay ang barbecue niya So dapat daw po patayin ang mga kasalanan na nasa ating pamilya. Di ba? Si Eli hindi niya ginawa yun. Nakiayon pa siya. Kaya sabi ni Yahweh, bakit ninyo pinagdalasang mangkin ang mga alay at handog sa akin ang dapat spiritual leader ng pamilya? Ang dapat sasaway, kakastigo, didisiplina, nakisabwatan, nakiayon. Bagamat hindi siya ang gumagawa, inaalaw niya ito dahil siya ay nakikinabang dito. Isang paalala sa mga ama, ang kasalanan sa loob ng pamilya ay pinapatay at nang sa gayon, hindi na ito sumira sa pamilya. Sa loob ng family, kung meron tayong nakikitang sin, patayin natin. At ang sabi ng Biblia, kinamatay ni Eli ang kanyang pagbagsak na mabalitaan niyang pagkatalo ng Israel dahil sa kanyang kabigatan, kung ano yung pakinabang niya, hindi lang dahilan, kaya siya namatay. Tignan natin yung picture na. Kaya, nung ibalita na natalo ang Israel, nakuha ang Ark of the Covenant, namatay yung kanyang anak, nahilo siya ng ulak. Bumagsak siya at nabali ang leg dahil sa kanyang katabahan. Bakit siya tumaba? Kasi mahilig siya sa samgyup. Hanli samgyup siya kasi bago dalhin yung alay, pupunin na nila, isa samgyup nila, tumaba si Eli. Diba? Ang point, ang hindi pag-una sa Diyos at pag-una sa pamilya ng higit sa Diyos ay magdudulot ng kawalang paggalang sa Diyos, paglapastangan sa Diyos, at parusa ng Diyos sa pamilya. Ang challenge, bilang ama, tayo ay dapat example ng mga anak natin sa pag-priority sa Diyos na higit sa pamilya. Kaya sabi ni Paul Washer, yung mga tao na pinagmamalaki yung pamilya nila, tignan natin kung hanggang saan katagal ang pamilya mo. Ang Diyos hindi maglalaho, hindi mawawala, pero ang family mo mawawala yan. At nagkasakit ka, pag nagkaroon ka ng tutulungan ka ng pamilya, hanggang doon lang, pag namatay ka, hindi ka nila masasamahan, pero ang Diyos kasama mo hanggang saan ka man magpunta. So, dapat daw po, tayo example, lahat ng mga anak natin, ng asawa natin, sa pag-priority sa Diyos ng higit sa pamilya. Para malaman nila ang paggalang at takot sa Diyos ng higit sa lahat. Na hindi ginawa ni Elio. Yes? Chosen sila bilang high priest. Pero ito lang dapat ginawa niya, tinanggal niya. Anak, alis na kayo dyan. Doon na lang kayo sa bahay. Pero pinanatili niya. So yun ay lesson sa bawat isa sa atin. Patayin ang mga kasalanan na nasa loob ng pamilya. Ito yung lesson sa akin. Diba? May time mo kasi nanonood ako ng Netflix. At pag nanonood ka ng Netflix, ito yung nakita ko nanonood ka ng Netflix, halimbawa, yung, ano ba tawag dito, yung Game of Thrones. Yan, mga magandang series. Pag pinanood mo yan, may time na merong soft porn. Ang gagawin mo yung forward. Ngayon, pinagpupray ko na mapaglabanan, hindi na ako manonood ng mga ganong merong soft porn. Kasi sin iyon na pumapasok sa pamilya. Lalo, ang mga kasamang nanonood, hindi pa sila ganon ka-mature. Kung mature kayo, at para sa inyo, art, wala kayong temptation doon, pwede yung i-forward. Hindi wag panoorin ha, wag panoorin, i-forward. Pero kung hindi po, wag yun ang panoorin. Kasi kasalanan yun, nagmapasok sa loob ng pamilya. Maraming pang ibang bagay yan na dapat patayin. Pangalawa, na lesson natin matututunan dito, siguraduhin, disiplinahin at turuan ng mga anak. Sa unang Samuel 3:11-14, sabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin akong kilabot na bagay sa Israel. Lahat ng mga kabalikan nito ay mabibigla.
Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang napastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, sinusumpa ko, hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastanganan ginawa ni Eli. Grabe yung kasalanan ni Eli. Hindi kayang bayaran ng mga handog pang kasalanan. Bakit? Sabi niya, hindi man lang daw niya pinahinto ang mga ito. Kaya nga ang reminder sa atin ng message ng Bible na ito, make sure na didisiplinahin at tuturuan ang anak. Paano ba, Pastor, ang tamang disiplina at pagtuturo sa anak? Una ko, ituro ang salita ng Diyos nang sa ganon matutunan nila ang kalooban ng Diyos. Ito hong pag-preach, disiplina ito, kaya nga sermon. Disiplino ito, kaya pag umaattend kayo dito, minsan may nasasaktan sa inyo, iniisip niyo pa, pinaparinggan na naman ako ni Pastor. Hindi po. Ang unang tinamaan ng inyong pastor, discipline ito. Ito yung pinakamagandang disiplina. Ituro ang salita ng Diyos at nang sa ganon, matutunan nila ang kalooban ng Diyos. Sabi ng awit 119:9, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Para madisiplina natin, maturuan ang anak natin, turuan natin sila ng banal na kautusan at nang sa ganon, masunod nila. First part ng discipline ay ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa loob ng pamilya. Kasi pinalaki tayo na ang discipline ay pamamano kaagad. Last resource na po yun. At talagang pumapalag na, nagre-rebelde na, huwag ka ng pamano, bambuhin mo, habi ng mga matanda, bambuhin mo talagang matigas na ang ulo. Hindi na makuha ng salita, hindi na makuha ng bambuhin mo na. Pero yun ang kaisipan natin ng disiplina, last resource po yun. Ang unahin natin, yung unang mga paraan ng pagdidisiplina, pagtuturo ng salita ng Diyos. Pangalawa, palakasin at i-encourage sila pag nakagawa sila ng ayon sa salita ng Diyos. So, tuturuan, i-encourage. Pag halimbawa, yung anak mo, nakita mo, nagbabasa ng Bible, nananalangin, nagmamature kahit paunti-unti sa faith, i-encourage sila. Di ba? Sa unang Thessalonica 2:11-12, sabi yan tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuan namin kayo. Pinakalakas namin ang inyong loob. Inatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. So sabi ni Paul, naging ama kami para sa mga taga-Thessalonica. Pag nakita namin, umulad sila, pinalalakas lalo namin ang loob nila. So tayo bilang father, bilang mother, sa mga anak na magiging tatay din. Una, turuan ng salita ng Diyos, i-encourage sila pag gumagawa ng naayos salita ng Diyos. Diba? Dapat masaya tayo pag yung anak natin may alam ng Bible verse at kaya niya ipaliwanag to, naunawaan yung gospel. Ito kasi ngayon ang problema, alam nyo, pag yung anak minsan nakikita na nagba-Bible, nag-church, ang ginagawa ay kinikriticize. Ayan ba? Yan ba yung nag-church? Maliho yun na yung anak natin na nagsisikap siya para maging kalugod-lugod, pero i-criticize natin na konting pagkakami. Yan ba? Yan ba yung nag-church? Hindi yun dapat sa maayos sa salita, anak, hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pag nakagawa ng tama, i-encourage. Di po ba? At pag nakagawa ng pagkakamali, i-tama. Pag mali yung nagawa, itama natin. Sabi ng Kawikaan 19:18, ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Kung di, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. So, habang maliit pa, habang nakikinig pa sa'yo, habang nayayakap mo pa, habang andyan pa sa'yo, ituwid mo na siya dahil pag hindi mo ginawa, ikaw ang nagtulak sa pagkawasak niya. So, sino ang dahilan
Bakit ang mga anak ay talagang dumarating ang panahon, nasisira, nawawasak? Dahil sa hindi pagtutuwid ng magulang. Ito yung case ni Eli. Nagkulang siya sa pagtatama sa kanyang anak. Alam niya eh, sinaway niya eh, pero hindi niya tinanggal. Diba? Isa, dapat sinaway mo. Nalaman mo, ginagawa pa rin. Second chance, ginagawa pa rin. Third chance, ginagawa pa rin. Pero kung maabot na ng 5, tanggal ka muna. Diba? Napakahabang grace noon. Diba? Ito yung case ni Eli. Nagkulang siya sa pagtatama sa kanyang mga anak. Hindi na nga siya pinapakinggan eh. Hindi pa niya, dapat kung hindi siya pinakinggan, usap ulit. Pag dumating talaga yung panahon na hindi talaga nakikinig, tatanggalin. Actually, yung Israel, marami silang mga priest. Kung bagamat hindi pa nangyayari yung prinsipyo ng Old Testament, kasi mabigat ang prinsipyo ng Old Testament, patay. Patay yun sa kanila. Pag talagang yung talagang mahuhuli at malalaman na pagbobotohan ng buong bansang Israel, papatayin iyon. Pero dahil siguro sa takot ni Eli, pagmamahal ni Eli, hinayaan niya. Hindi niya na lang pinatanggal. Pero sa New Testament, ganito ho ang paraan ng pagdidisiplina. Kakausapin ng mga anak. Kakausapin. Pag hindi talaga sila nakikinig, meron ka mga tatanggalin na pribilehiyo sa kanila. Ganon din sa church. Di ba yun ang ginagawa natin? Usap ng usap. Pag hindi makuha sa usap, dadalhin yung buong kongregasyon, kakausapin ulit. Pag-pray, kakausapin. Pag hindi na talaga, tatanggalin. Kasi kaysa nabubuhay ang isang tao sa pagkakasala sa Diyos, mas maganda na lang na alisin siya roon. Dapat gano'n lang ginawa ni Eli na kaysa anak, nilalabastangan niya ang Diyos. Kaysa nagpapakasasa na tayo, alis na lang kayo dyan. At least doon, hindi kayo nagkakasala sa Diyos, doon lang kayo sa bahay. Pero hindi niya ginawa. Dahil mas ginalang at pinahalagahan niya ang anak kaysa sa Diyos. Siya ang nagdala sa pagkawasak nila. Ito yung nangyari sa family ni Eli. Namatay ang kanyang 2 anak, nabali ang kanyang leeg dahil mabigat siya, namatay din siya. 2 anak. Ito yung nung nakuha ng mga Pilisteo ang kabanang tipan, natalo yung bansang Israel dahil sa kanila, kanilang pinatay ang 2 anak ni Eli na sina Hopni at Pinehas. Sa 18, nang marinig ito ni Eli, nabuhay siya sa may pintuan, nabali ang kanyang leg sapagkat siya'y mabigat at matanda na. So namatay si Eli, namatay ang kanyang anak. Pagdating sa kanyang salin lahi, yung apo ni Eli, yung mga anak ng anak niya, sabi ng unang Samuel, tatalon tayo sa unang Samuel, kaya si Doeg, inutusan ni Saul, ikaw ang pumatay sa kanila, yung mga angkan ni Eli. Sumunod naman si Doeg at ng araw na yon, pinatay niya ang 85 pari, 85 na pari sa angkan ni Eli. Pinapatay rin ni Saul ang lahat ng taganog, isang lungsod ng mga pari. Yun ang pukot ng Diyos na ibinagsak niya kina Eli dahil sa ganun sa pagkakasala. Sumunod yung kaapu-apuhan niya. Sabi diyan, yung sumunod na lala, yung anak ng anak niya. Tinanggal ni Solomon si Abiatar sa pagkapari. Sa gayong paraan, natupad ang sinabi ni Yahweh sa Shilo tungkol sa angkan ni Eli. Ang bigat ng consequence ng hindi pag-honor sa Diyos, in-honor mo yung family mo, hindi mo in-honor ang Diyos, nang higit sa family mo, ito ang naging consequence ni Eli. Consequence of Eli, failure fatherhood. Tignan natin, sabi diyan, darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan sa iyong sambahayan at sa iyong angkan. Yung 85 at yung isang bayan na puro pari. Maghihirap kayo, di nyo matitikman ang kasaganaang ibibigay ko sa Israel. Paiklin ko ang buo inyong buhay. Diba? Hindi ko kayo alisin, di sila alisin tagalingkod sa altar, ngunit yung ititira daw dadanas ng paghihirap, mamamatay sa tabakang yung buong pamilya,
At bilang katunayan nito, sabay na mamamatay ang mga anak mong si Hopni at Pinehas. So ito ang consequence ng failure fatherhood ni Eli, isang high priest ng bansang Israel. Naglilingkod sa Diyos pero hindi priority ang Diyos. Bakit ito message ngayon? Para ituro sa atin, mga minamahal kong tatay, mga anak, mga nanay na may asawang lalaki, para i-remind kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay ng isang ama. Ang downfall at rise up ng family ay nasa ama na laging pinapriority ang Diyos. Spiritual downfall ng iyong family, pag ikaw na ama ay tumalikod na sa Diyos, delikado. Ang spiritual rise naman na kung ikaw ama, priority ang Diyos. So napakabigat ng nangyari kay Eli sa kanyang pamilya. Pangatlo at huling puntos na ating matutunan, ituro sila kay Jesus at ituro sa kanila si Jesus. Sa 22 po, matanda na noon si Eli. Umabot sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Hindi lang nila nilalapastakan yung alay, nakikipagtalit pa sila doon sa mga naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan na babae. Kaya ang ginawa ni Eli, pinangaralan niya. So may desire siya na ituwid ang anak. May pagmamahal siya sa anak. Sabi niya, mga anak, nabalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa tao. Bakit niyo ginagawa yun? Tigilan na ninyo yan. Napakapangit na usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Pero itong problema, mas concern siya sa image niya kaysa sa kasalanan ng kanyang mga anak. Di ba? Napakapangit nung usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Mas priority niya yung imahe niya bilang high priest. Maganda rin sa paligid, pero wala siyang interest na ituwid o disiplinahin, kastiguin ang kanyang anak. Sa 24, sabi niya, tigilan na ninyo iyan. Napakapangit ang usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Kung ang isang tao ay nagkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit, sino ang mamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? Dito ako nag-isip kung si Eli ay ligtas. Kung nauunawaan niya ang kagandahang loob ng Diyos, ang tanong niya, ngunit sino ang mamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala ng tao? Ang priority concern ni Eli, ang kanyang mga anak, dahil mahal niya to, concern siya sa relasyon ng kanyang mga anak kay Yahweh. Kaya ang tanong niya, sino ang pwedeng mamagitan sa iyo kay Yahweh? Meron ba? Pag nagkasala ang tao, meron ba pwedeng mamagitan kay Yahweh? Sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Sinagot ng Bible yung tanong ni Eli, sino ang pwedeng mamagitan kay Yahweh pag nagkasala ang tao? Si Jesus ang tanging pwedeng mamagitan sa Diyos at sa tao. Sa pamagitan ng pagsisisi sa kasalanan, pagtalikod at pananampalataya sa Kanya. So, nang ituturo sa mga anak, ituro natin sila kay Kristo at ituro natin sila kay Kristo at ituro natin sa kanila si Jesu Kristo. Dahil si Jesu Kristo lang ang tanging pwedeng mamagitan sa Diyos pag nagkasala ang tao. Diba? Wala tayong magagawa dun sa kwento ni Eli. Tapos na iyon. Hindi nila alam kung sino ang mamamagitan, hindi na disiplina. Kaya may pananaw ko na hindi naligtas si Eli ang kanyang pamilya. Pero ginamit pa rin sila ng Diyos para maging example sa atin ngayon.
Kaya napakahalaga na ituro sa mga anak ang tungkol kay Jesus. Una, ang ginawa ni Jesus sa krus. Sapat iyon para maligtas tayo. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagbabayad, ng kanyang dugo, ang kanyang pagkabayubay doon ay sapat para magkaroon ng tagapamagitan sa Diyos. Kaya yung sagot sa tanong ni Eli, sino ang pwedeng mamagitan kay Yahweh? Sa mga tatay ngayon, marami tayong pagkakasala. Pagkukulang, kasalanan sa Diyos. Pero itong maganda, merong pwedeng mamagitan sa iyo, sa Diyos, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong pamilya. Merong pwedeng mamagitan sa iyo, sa Diyos, si Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan, hindi mo papatigasin ang iyong puso, hindi ka maninisi, hindi ka magtuturo, hindi ka makakatwira ng gagawin mo ay magsisisi, aamin, ikaw ay tatanggap ng pagpapatawad sa Diyos dahil meron pwedeng mamagitan sa iyo si Jesus, ang anak ng Diyos. Tatanggap ka ng pagpapatawad. Kung ikaw ay sasampalataya, na sapat iyon. Kaya ang pangatlong puntos na hindi ginawa ni Eli, hindi niya naituro kung sino ang mamamagitan sa Diyos at nagkakasala ang tao. Dapat gawin ng mga tatay ngayon, ituro sila kay Jesus at ituro sa kanila si Jesus. So ang ating conclusion na natutunan sa buhay ni Eli, ang warning ng Diyos mula sa fatherhood ni Eli, unahin ng Diyos ng higit sa iyong pamilya. Siguraduhin, disiplinahin at turuan ng mga anak. Paano ang pagtuturo? Ituro ang Word of God. Encourage sila pag nagmamature ang faith. Pag nakagawa ng mali, itama. Turo yung tama. Pangatlo, ituro sila kay Jesus. At ituro sa kanila si Jesus dahil si Jesus lang ang pwedeng mamagitan sa Diyos at sa taong nagkakasala. Ang pagiging ama po ay mabigat at napakahalagang responsibilidad. Nakakailangan ng kaalaman at karunungan sa responsibilidad na ito. Sorry po. Kaya hindi nagpapabaya ang Diyos. Tinuturuan niya tayo gamit ang mga pangyayari sa Biblia. Ito ang challenge, mga kapatid. Kailan mo tuturuan ang anak mo pag malaki na yung sungay? Pag yung sungay ay hanggang dito na, kaya ka nang suwagin, hindi. Kailan mo itutuwid, kailan mo sila didisiplinahin, gawin ito habang sila ay mga bata pa. Habang lumalabas pa lang yung mga sungay nila, dapat binabali mo na. Kailan mo gagawin yun? Pag matigas na ang puso nila? Ayun ang ginawa ni Eli. Ayaw, nung pari na yung mga anak niya, ayaw na tuloy makinig. Di ba? Tayo, habang bata pa, habang malambot pa ang puso at isip nila, turuan na natin sila. Maliligtas sila mula sa kapamakan, ganin din tayo bilang pamilya nila. Ang pamilya ho, pag mayroong isang anak na black sheep, yung talagang panyo, lahat yun, nararamdaman ng buong family. Kaya nga habang bata pa, turuan na natin sila. Sa dulo nga, ang pinakamahalagang ituro sa kanila si Jesus. Nawa ho, naging biyaya at pagpapala sa bawat isa. Tatay ka man, anak ka man, asawa ka man, naging biyaya at pagpapala ang mensahe ng Diyos. Maging paalala ito sa atin bilang ama.